DPWH, Department of Works and Highways, ay nag-inspeksyon pala ng palihim lang si PBBM kung bakit nagbabaha ng sobra ang Metro Manila at iba pang mga probinsya dyan sa Luzon. Kaya ito nabesto na hindi pala ginamit ng eksakto ang budget para sa flood control. At kung sino mang may kasabwatan ng DPWH ay kasama sa kaso. Sa susunod na buwan, marami daw kakasuhan si PBBM kapag napatunayan na hindi ginawa ang pera, hindi ginamit para sa proyekto ng flood control. Kaya marami ang mga taong bayan na naghihirap, nasisira ang kabahayan, naperwisyo dahil sa pagnakaw ng pera ng bayan. At pagkatapos ay doon pa isisi kay PBBM kung bakit malaki ang ating annual budget sa ngayon. Dahil nga yan sa flood control. Kasi si Chis Escudero, ang Boy Kilay na naging Senate President na naman ulit dahil sa butuhan ng mga DDS senador, ay meron din palang isiningit yan sa flood control budget na 142 billion which is nasaan na. Diba kaya nagngit si PBBM, first time na galit ito ating panoorin, video courtesy ng RTBM, Malacanang. Kamakailan naman, nag-inspeksyon ako na sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Tama yan. Alam yan ni PBBM. Alam nga natin si PBBM pa. Yung palpak din ng mga gumuho ng mga daik, ng mga tulay, yan ay class B na pagkagawa dahil kinurakot ang mga materialis. Ang kabilya or mga rebars, imbis na malalaki na size ay ginamitan ng maliliit para makatipid at makurakot yung pera. Ang semento, imbis first class na masa ay ginawang class B ang masa para makatipid sa semento din para makakurakot ng mas malaki-laki. Pero ang masaklap dyan ng iba talaga ay ghost project lamang. Itong pinakitang mga plano ay hindi ginawa. Ang report ay hindi rin ginawa. Ang nag-inspeksyon ay nilagyan lang para sabihin na okay ang project. Yun pala ay ghost, hindi nakikita. At yun ang pinagagrabe kasi binulsa lahat. Katulad yata yan sa confidential fund ni BP Sara, binulsa lang. Kaya nagngit-ngit si PBBM, ngayon nalilintikan ng taga-DPWH at iba pang mga kasangkot dahil sa next month mismo ay kailangan magsumiti sila ng mga reports tungkol sa kung ano at paano napubos ang pera para sa kanilang mga ginawang projects. Kaya ang mapatunayan dito sa pag-inspeksyon, kung walang makita, kung ghost lang ay kulong kagad. Yan ang tiniyak ni PBBM. Merong makulong marami sa DPWH at mga kakunsaban nito ng mga opisyalis sa gobyerno. Balik tayo kay PBBM. Maganda pakinggan tong magagalit na siya kasi ang bait-bait. Dapat sa administrasyon natin ngayon ay may pangil yung talagang kumakagat. Kasi kung pabait-baitan ka lang ay titirahin ka eh. Okay, balik tayo sa kay PBBM. Courtesy ito ng policy video ng RTVM, Malacanang. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Patay kayo dyan. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayan palakpakan yung iba dyan, nagkurakot eh. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan ninyo ng pera. Ito kapag ngayon kasi ang utang natin, 3 trilyon na, 3 trilyon ang utang natin. Pero napakaraming infrastructure project si PBBM. Pero ang masaklap dito yung flood control. Dahil bilyones ang budget sa flood control sa buong Pilipinas. At ang nangyari ay ibinulsa lamang. At nakita naman natin sa Metro Manila, di ba? Hindi yata pinalitan ng culvert. Kaya napupuno kagad ng dumi, ng mga plastic. At tumapo tuloy yung tubig. Silang-sira ang mga sasakyan, perwisyo sa highway, sa daan. Sino bang sisihin dyan kundi DPWH at mga kasabot nito? Kaya tamang-tama lang, nasabunin talaga ni PBBM ng gusto ang mga taga-DPWH. Namimiyasa na yan kahit dito sa amin ay mayroong tulay na nilulumot na lang, walang gumagamit. Kasi nga alanganin ng pagkagawa. Grabe, taga-DPWH talaga. Maraming na milyonaryo dyan na engineer eh. Dito sa amin, automatic mayroong 2 engineer na nasa DPWH ay mayroon ng Mustang sports car. Isang tulay lang yun mga kababayan. Okay, balik tayo kay PBBM ng RTBM Malacanang. Yung hindi tumayo, yun yung nagkurakot. Tingnan natin Ayun, merong dalawa na ang tagal-tagal tumayo. Nag-iisip pa. Meron talagang hindi tumayo. Naka-binig no Aquino 500 ang niya Merong hindi tumayo, yun yung mga guilty. Hindi na tumayo Alam nila na sila yung pinatamaan ni PBBM. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Patay kayo ngayon. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Ayan, problemado ang mga muka eh. Paano? Gagawa ng report 3 taon na pala yung mga proyekto na yan. At kung matuklasan na hindi ginawa, ghost lang ay nakukulong. Patay kayo dyan. Kasi inunan nyo ang mga mga bulsa nyo eh. Mahiya naman kayo, sabi ni PBBM, sa mga taong nalubog sa baha, mahiya naman kayo. Pagdating sa mga apo nyo, di ba? Babain yung mga apo nyo eh. Mahiya rin kayo sa inyong muka, sa inyong balat. Ay naku, ang Pilipinas talaga. Kung ako lang ang presidente magawa ko ng plebisito, yes or no, magpasakop na tayo sa US para magiging 51 state tayo. Para wala ng kurakot kasi sa US merong firing squad doon sa mga kurakot. Merong nga firing squad bago lang eh.
Kung maniwala kayo sa hindi, meron pang firing squad sa Amerika. Kaya walang kurakot doon. Kahit 20 pesos lang, kakasuhan ka doon, ikulong ka eh. Dito sa ating tradisyon na yan, na kapag maging congressman ka, maging senador, ay bilyonaryo ka automatic dahil sa mga proyekto. Kahit nga barangay captain, yumaman sa mga proyekto eh. Lalo na kapag mga senador at congressman, yung malalaking posisyon. Meron kasing mga ano yan eh, marami yan, mga sinabi ni PBBM kanina, mga for the boys, mga SOP, yung mga ganyan. Kaya yung ating utang, lumalaki, hindi naman si PBBM ang gumastos noon. Tapos, ang titirahin nila, si PBBM ng mga DDS, marami namang DDS dyan na nakikinabang, lalo na sa 142 billion flood control budget ni Sis Escudero na natuklasan ngayon na pinamahagi sa mga DDS dyan na senador. Ang flood control daw na yun ay, naku, hindi yung ginastos ng tama eh. Kung ginastos lang yun ng maganda, ng eksakto, ay hindi magbabaha ang buong Luzon. Hanggang ngayon, bumabaha kahit tagaraw na eh. Grabe talaga. Alright, tapusin natin ng video with PBBM. And third, we will publish this list. Ayan. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Ayan, so tama yan. Ang publiko ay alam nila kung magkano ang budget at kung saan tatawag. Merong hot numbers na tatawagan sa Malacanang para i-report yung mga mandarambong na opisyal na hindi na ginawa ng maayos ang proyekto sa kanilang lugar. Yan yung maganda. Para matapos na yan. Kung ganyan na stricto ang presidente, wala na siguro magkandidato, no? Wala nang gagastos sa pagkandidato, pagkasenador at congressman dahil makukulong ka rin eh. Lahat naman talaga ng aminin natin, sabi ni PBBM, lahat ay mayroong mga kickbacks. Yung iba maliit nga lang, yung iba ay sobra-sobra. Kaya lumabas si Pulong Duterte dito eh. Hindi nakatiis si Pulong Duterte kasi masakit sa tainga niya dahil totoo. Kahit na sila sa Davao ay binabae. Nasana yung flood control, di ba? Ay nako. Kaya lumabas si Pulong eh. Lumabas. Dapat mayroong penalty yung mga ganyan na insulto sa presidente kapag may suna na biglang lalabas, hindi na babalik. Ay dapat kinabukasan mayroong penalty na 1 million para magtanda, di ba?